ating pong tagapagsalita ngayon is second year college at STI. Kumukuha siya ng Bachelor of Science in Computer Engineering. So purihin ng Panginoon. Sa mahabang struggle ay second year college na siya. At siya rin po ang di natin nakikita every Sunday kasi nakatago siya doon sa technical booth. Siya po ang may hawak noong ating ang tawag dyan. Basta sa technical audio, siya po ay bahagi ng audio team. So purihin natin ang Panginoon sapagkat si EJ ay naging officer na rin ng Southeast District UMYF at ngayon ay nagko-concentrate siya sa kanyang pag-aaral. Wow, purihin ang Panginoon kasi gamit na gamit yung buhay ng kabataang ito. At siya ay bahagi ng QC PACE Disability Ministry. At actually, meron siyang mga speaking engagement. Sabi niya ay, focus muna ako sa tala. Kaya hindi siya lumabas. Itong dapat ay nasa North Fairview, no? So, purihin naman ang Panginoon at tayo initindihan. Ngayong araw ding ito, ang ating tema is RISE. Recognize, Include, Support, and Empower. So, natin ating mga sarili, ating mga puso sa pagbibigay ng mensahe ng buhay. Dadalhin sa atin ni EJ, Edwin John Abugan Jr. Yan, magandang araw po sa ating lahat. Yan. Muli po muna ako magpapasalamat sa Nurture and Worship Committee, lalo na po sa council ng ating church, sa pag-imbita po sa akin ngayong linggo. Hindi naman na po ako bago dito, ngunit tinawag tayo ng Panginoon upang ibahagi ang napakahalagang mensahe sa araw na ito. Humingi rin po ako ng paumanhin kung hindi po ako kagaling ni Papa mag-sermon, pero kakayanin ko pong maging unique kesa po kay Papa. Ngayong pong linggo, pinagdiriwang natin ang Disability Awareness and Acceptance Month. Ngunit higit pa sa isang selebrasyon, ito ay isang paalala ng tawag ng Diyos sa kanyang iglesia na maging lugar ng pagtanggap, pagmamahal at pagkakaisa. Our theme today is RISE, Recognize, Include, Support, Empower. Hindi lamang po ito isang slogan, ito ay isang biblical mandate, isang utos mula sa Diyos kung paano po natin dapat tratuhin ang bawat tao bilang nilikha sa kanyang larawan. Ngayong araw, hindi ko po hinihiling na kawaan ninyo ang mga persons with disabilities. Hiniling kong baguhin ng Diyos ang paraan ng ating pagtingin sa kanila. Para po sa aking unang punto, recognize. Kilalanin ang dignidad ng bawat tao. Mula po sa binasa kanina sa scripture reading ni Kuya JR from Galatians 6 verse 2, sinasabi po dito na bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Bago natin matulungan ang isang tao, kailangan muna natin siyang makita. Maraming persons with disabilities or PWDs ang hindi nakikita ng lipunan. Not because they are invisible, but because society often ignores them. Jesus never ignored people. Pinansin niya ang bulag, pinansin niya ang pilay, pinansin niya ang bingi, pinansin niya ang ketongin. Hindi niya sila tinawag ayon sa kanilang kapansanan.
kundi ayon sa kanilang pagkatao. Recognition means seeing people, not labels. Hindi ang bulag, hindi ang pilay, kundi brother, sister, child of God. Genesis tells us that every human being is created in the image of God. Ang halaga ng tao ay hindi nakabase sa kanyang kakayahan, kundi sa katotohanan siya ay nilikha ng Diyos. Tanungin po natin ng ating mga sarili. Nakikita ba natin ang mga PWD bilang kapatid? O nakikita lang natin ang kanilang limitasyon? Church begins with recognition. Mga kapatid, ang tanong ay hindi lamang kung mahal natin ang mga persons with disabilities. Ang tanong ay, naparamdam ba natin sa kanila na sila ay mahal? Magkaiba po ang mabuting intensyon at tunay na pagtanggap. May mga taong pumapasok sa simbahan, pero pakiramdam nila ay bisita pa rin sila. Hindi dahil walang upuan, kundi dahil walang lumalapit. Hindi dahil walang pintuan, kundi dahil walang puso na nagbukas. Sa akin pong pangalawang punto, include. Isama ang lahat sa katawan ni Kristo. At sa isa pa pong Bible text sa ating tema, sinasabi po from 1 Corinthians chapter 12, verse 22 to 25, those parts of the body that seem weaker are indispensable. Napakagandang larawan ng iglesia. The church is the body of Christ. Hindi pare-pareho ang bahagi ng katawan. May mata, may kamay, may paa, may tenga. Pero walang bahagi ang maaaring sabihin, I don't need you. Ganito rin po sa simbahan. Walang miyembro ang dapat may iwan. Hindi sapat ang sabihin nating, welcome kayo. Mas mahalaga ang tanungin, can they fully participate? Inclusion means more than attendance. It means belonging. It means participation. It means having a voice. Ang inclusive church ay may accessible worship area, may malinaw na communication, may pagkakataong maglingkod ang PWD. Sa Fairview Park po, may PWD po nung naglilingkod. May Sunday school na tumatanggap sa lahat. May ministry na hindi na mimili ng kakayahan. Jesus never built barriers. People did. Jesus removed them. Hindi sapat na may ramp ang simbahan kung ang puso natin ay may pader. Mas madaling magtayo ng ramp kaysa magtanggal ng prejudice. Pangatlo po sa aking pangatlong punto, support. Magdalaan ng pasanin. Balikan natin ang Galatians chapter 6 verse 2. Bear one another's burdens. Hindi sinabi ni Pablo, watch one another's burdens. O sinasabi nating chismis, ganun. Hindi rin talk about one another's burdens, kundi bear them, carry them. Kapag nahihirapan ang isang membro, buong katawan ang nasasaktan. Support means praying, listening, encouraging, providing opportunities, standing beside them. Minsan ang pinakamagandang tulong ay hindi pera, kundi presensya.
kundi pagmamahal, hindi pagtingin sa kainaan, kundi pagkilala sa kanilang lakas. John Wesley once reminded believers, do all the good you can, by all the means you can, to all the people you can. Kasama rito ang mga kapatid nating may kapansanan. Ang tunay na kabanalan ay laging may kasamang pagmamahal sa kapwa. Sa ating ikaapat na punto, empower. Bigyan ng pagkakataong mamuno at maglingkod. Ang layunin ng Diyos ay hindi lamang tulungan ang tao, kundi bigyan siya ng pagkakataong gamitin ang kanyang mga kaloob. Many persons with disabilities are gifted. Some teach, some preach, some sing, some lead, some inspire. Ang tanong ay hindi, can they serve? Ang tanong ay, are we giving them the opportunity? Mga kapatid, we don't need to be perfect to serve. Hindi hinihingi ng Diyos ang pagiging perpekto bago tayo maglingkod. Ang hinahanap niya ay pusong handang sumunod at magpagamit. Ang ating mga kahinaan, limitasyon o kapansanan ay hindi hadlang sa paglilingkod. Sa halip, ito ang pagkakataon upang makita ng iba ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Kapag tayo ay naglilingkod sa kabila ng ating mga limitasyon, mas malinaw na ang Diyos ang kumikilos at hindi lamang ang ating sariling kakayahan. Kaya po sa tuwing ako'y aapak at haharap sa kongregasyon, hawak ko ang instrumento o gitara, hindi ko pinapakita yung talento ko, kundi yung pag-ibig at bilang isang faithful testimony ng ating Panginoon. Amen po ba? God is not looking for perfect people. He is looking for willing hearts. Our imperfections do not disqualify us. They become the stage where God's grace is displayed. Kaya let's break the stigma, let's break these chains, dahil gusto po ng Panginoon na mas lumawak pa ang ministeryo natin sa loob at labas ng simbahan. God's grace is greater than our limitations. Kaya sa Biblia, maraming taong ginamit ng Diyos kahit may limitasyon. Moses struggled in speech. Jacob walked with a limp. Paul lived with a thorn in the flesh. Timothy struggled with health. And E.J. Abugan had physical disability since birth. Yet God used them powerfully. God does not call only the able. He enables those He calls. Para po sa aking life testimony, hindi ko po ito ikukwento upang kawaan nyo ako. Ikukwento ko ito upang dakilain ng Diyos. I am a person with a physical disability since the day I was born. I have lived with meningocele, a birth defect in which the spinal cord does not develop properly during pregnancy. Because of this condition, I have been a wheelchair user for the past 23 years. Life has not always been easy. I have encountered challenges, stereotypes, and stigma that could have discouraged me from pursuing my dreams. Yet, I chose not to let my disability define my future. Instead,
I believe that with God's grace, determination, perseverance, and the support of the people around me, I could live a meaningful and successful life. Today, I am proud to say that I have graduated from senior high school and am now pursuing a Bachelor of Science in Computer Engineering for my second year. Looking back, I know that my younger self will be incredibly proud of how far I have become. None of this journey would have been possible with the people who believe in me. I am deeply grateful to my loving teachers and advisors, my supportive classmates, and most especially my parents and my loved one, whose unconditional love, sacrifices, and encouragement have given me strength every step of the way. Most of all, I give all the glory and honor to God. He has been my source of hope, courage, and strength through every trial. My disability has never been my limitation. It has become a testimony of God's faithfulness. My journey is proof that disability does not mean inability. Every challenge is an opportunity to grow. Every obstacle can become a stepping stone. And every life has a God-given purpose. Kaya po sa sinasabi sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi ako naging malakas dahil wala akong kainaan. Naging matatag ako dahil hindi ako binitawan ng Diyos. The church that rises. Ang simbahan ay tunay na simbahan kapag ito ay recognizes o nakikita ang dignidad ng bawat tao, includes walang naiiwan sa pagsamba at paglilingkod. Supports, nagdadala ng pasanin ng isa't isa, and empowers, binibigyan ng pagkakataong mamuno at maglingkod ang bawat isa. Ito ang larawan ng body of Christ. Sa pananaw ni John Wesley, ang biyaya ng Diyos or grace ay para sa lahat. Ang prevenient grace ng Diyos ay kumikilos sa bawat tao bago pa man siya tumugon sa pananampalataya. Dahil dito, walang sino man ang dapat ituring na mababa o walang halaga. Ang sanctifying grace ay nagbabago hindi lamang ng individual, kundi pati ng komunidad. Ang isang banal na iglesia ay makikita sa kung paano nito tinatanggap, minamahal, at isinasama ang mga taong madalas naiiwan sa lipunan. Ang tunay na kabanalan ay lagi may bunga ng habag, katarungan, at pag-ibig. Kaya sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, hindi kailangan ng mga persons with disabilities ang ating awa. Ang kailangan nila ay acceptance, opportunity, equality, at genuine love. The church should never ask, how can they fit into our church? Instead ask, how can our church reflect the heart of Christ for everyone? Kapag ang simbahan ay marunong mag-rise or recognize, include, support, empower, then we become the church God intended us to be. Isipin po ninyo, kung bukas ay may isang taong may kapansanan na unang beses na papasok sa ating simbahan,
ano kaya ang una niyang mararamdaman? Takot, hiya, o pag-ibig ni Kristo? Naway wala ni isa mang taong aalis sa Tala UMC na iniisip na hindi siya mahalaga. Dahil sa paanan ng krus, walang second-class Christian. Lahat tayo ay tinubos ng isang dugo, lahat tayo ay bahagi ng isang katawan, lahat tayo ay may lugar sa puso ng Diyos. Ang kapansanan ay maaari makita ng mata, ngunit ang kawalan ng pag-ibig ay nakikita ng Diyos. Mas gugustuhin kong magkaroon ng simbahan na puno ng mga taong may iba't ibang kakayahan kaysa isang simbahan na puno ng malulusog, ngunit sarado ang puso. Dahil ang tunay na himala ay hindi lamang ang gumaling ang katawan, kundi mabago ang puso. At kapag patuloy po nating ginagawa ito, na ang bawat tao, anuman ang kanyang kakayahan o limitasyon, ay makapagsasabing, dito sa Tala UMC na tahanan ng Diyos, ako ay tinanggap, minahal, at binigyan ng pagkakataong maglingkod. To God be all the glory. Si Kristo higit sa lahat. Amen.